Muli magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Naku, pag-uusapan ho natin ito hong binabanggit ho ni Justice Secretary Boying Remulla na nabigo ito ro pong justice system dito po sa ating bansa kung kaya't yung mga kaanak ng di umano'y biktima ng extrajudicial killings ay napilitang lumapit at maghain ng kaso dyan po sa ICC. Itong International Criminal Court. Yan po ang binabanggit niya. So kayo po, ano po pananaw niyo rito? Ito ho kaya ay may katotohanan o palusot lang ni Secretary Remulla? Kasi siya po yung nasusukol ngayon bakit ang Pilipinas o ang Marcos Jr. Administration ay nakipagtulungan dyan po sa ICC para mapatalsik at maipatapon si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan po sa The Hague, Netherlands. Himayin po natin mga kababayan. Kasi sabi po ni Justice Secretary Boying Remulla, ito napakinggan ko rin ho ito, napanood ko ito sa Senate hearing, di po ba? So magandang katasin po natin at talagang himayin yung kanyang pahayag. Ang sabi po ni Secretary Remulla ay sa ilalim daw po ng Duterte administration ay itong justice system ng Pilipinas ay nabigo. At dito po sa mga kaso ng mga sinasabing extrajudicial killings. At sa katunayan ay yung mga biktima raw po o yung pamilya ng biktima ay napilitang magtungo sa ICC. Yun po ang sabi niya ho, mga kababayan. At siguro kayo ho, ano ba sa tingin nyo? Nagpapalusot lang o para bigyang katwiran yung naging hakbang ng Marcos Jr. Administration na dalhin sa The Hague, Netherlands, ito pong si dating Pangulong Duterte. Kasi maliwanag ho, di ba, sa mga naunang lumabas na dokumento na meron daw pong prior consultations. Ano ibig sabihin nun, di ba? Yung dokumento ho, di ba, lumabas galing po sa ICC, meron na palang prior consultations. Ibig sabihin, bago pa ho lumabas, ito pong arrest warrant laban po kay dating Pangulong Duterte ay nag-uusap na. Hindi po totoo yung binabanggit ng Administrasyong Marcos Jr. na wala kaming pakialam dyan. Maglabas-pasok ko sila rito sa Pilipinas ni isang daliri. Sabi ho ni Pangulong Marcos Jr., ay hindi po makikialam, hindi po tutulong ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC dahil hindi na po tayo miyembro. Pero iba ho ang sinasabi ng bibig sa ginagawa ho ng katawan. So, yun ho. So, ulitin ho natin mga kababayan. Kayo ho ba? Kasi ang binabanggit ho, talagang nagkaroon na po ng fail, kabiguan sa justice system sa Pilipinas sa panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, eto ho. At kung ating susuriin, kayo ho, yung mga madali naman na na mag-google lang ho, kung balikan ho natin yung mga balita. Eto, ating pong sinaliksik. At ito ho ay lumabas noong November 28 o November 29, 2018. Ito, siyempre sa panahon po ito ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. So dito ho mga kababayan ay ang Philippine Court, yung ating korte mga kababayan, noong November 29 ay hinatulan ang 3 pulis, miyembro po ng Philippine National Police, kaugnay ng pagpatay dito po kay Kian de los Santos. Siguro kilala at maalala nyo naman ho yan dahil sa bukang bibig ho ngayon, di ba? Kapag mga issue po ng EJ case, ay ito pong si Kian de los Santos na isang 17 anyos dyan po sa Caloocan City at noong August 16, 2017 ho yan napatay. At sila po ay nakita ho sa CCTV. At talagang yung brutal na pagpatay dito ho kay Kian de los Santos. At dahil dyan ay sinampahan ng kaso ito hong mga pulis. At ito sinentensyahan mga kababayan. Ito pong sina Arnel Oares
Jeremias Pereda at Jerwin Cruz. Sila po ay nahatulan ng, ito ang bigat ho ng hatol 4 na taon, 40 anyos, 40 years na pagkakabilanggo without, ito sinasabi ho ng korte, without eligibility for parole. Ibig sabihin, hindi po sila maaari kahit na ano pang gawin ho nilang pagpapakabait at pagpapakatino diyan po sa bilangguan, kailangang tapusin nila yung 40 years, 40 taon. So yan po ang naging paghatol ng korte. So ibig sabihin nito mga kababayan ay lumilitaw na hindi totoo yung binabanggit ni Secretary Boying Rimulya na nagkaroon po ng kabiguan o failed ang justice system dito po sa ating bansa sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katunayan, itong 3 pulis na sinasabing pumatay dito po kay Kian de los Santos ay nahatulan. So, hindi po totoo na nawala. Baka naman nagpapalusot na lang ho. Lilitaw magiging perception po ng marami, Secretary Boying Rimulya, na baka nagpapalusot ka lang para bigyang katwiran yung pagsasampa ng kaso diyan po sa ICC. 'Di ba? Nito pong mga sinasabing kaanak ng biktima ng extrajudicial killings. At lumabas din ho dyan sa Senado na ito siguro napakinggan nyo rin mga kababayan na binabanggit nga ho ni Senator Alan Peter Cayetano na nung sa panahon na siya po ay Human Rights Commissioner, sa panahon yan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nag-imbestiga sa Davao. Wala rin naman nangyayari. Tapos, ang matindi ho rito, mga kababayan, sa panahon po ni Pangulong Noynoy Aquino, siya po ay naging kalihim, naging Secretary ng Department of Justice. Ito pong si dating Senador Laila de Lima. At sa panahon ng kanyang panunungkulan, mga kababayan, bilang kalihim ng DOJ, wala namang isinampa na kaso na kasong murder o paglabag sa karapatang pantao, extrajudicial killings laban po kay dating Pangulong Duterte na noon ay siya ang mayor ng Davao City. Ibig sabihin mga kababayan, kung ating titingnan yung pinakarango posisyon sa gobyerno, mababang rango, mayor. Mayor pa lamang, ito pong si Duterte. Noong panahon na kalihim o cabinet sekretaryo, kalihim ng Department of Justice, ito pong si De Lima. At ibig sabihin, malakas ka sa administrasyon, di ba? Aquino administration, nakapwesto ho kayo Kung ikaw mayor, madali kang kasuhan. Yun, wala ho Di ba? Lumitaw po sa Senate hearing, sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, wala po. Hindi po kinasuhan. Ito pong si Duterte noong siyang mayor. So, anong ibig sabihin ng mga kababayan? Na ang isang mayor, kung tutusin, tapos isang mas malaki, mataas na opisyal ng gobyerno, na nooy Justice Secretary, na si Laila de Lima, dapat nakasuhan. At kung meron po siya mga ebidensya, pwede niya mapahatulan, di ba? Ma-convict ito pong si Duterte. Pero, lumitaw ho, baka wala hong ebidensya talaga. So, ibig sabihin, nung pumasok na, di ba, natapos na po yung yung Aquino administration, pumasok na po. Ito pong si yung Duterte administration, siya po nanalo. Yun ho, di ba? Biglang nag-imbestiga ng mga kung ano ng mga Senate hearing, biglang may lumabas na nakuhang sinasabing di umano ay testigo yung sino ba si Matubato at Las Cañas. Pero wala rin naman matibay na ebidensya. So, yun po. At hanggang sa makasuhan at makulong, ito pong si dating Senador Laila de Lima. So, ang binabanggit lang ho natin mga kababayan, hindi po totoo. Kasi pag sinabi mong failed, yung Philippine justice system na nagkaroon po ng kabiguan, huminto. Sa ilalim po ng Duterte administration, kung pagbabasihon natin mga kababayan, yung ginawang paghatol ng korte
dito po sa 3 pulis na pumatay kay Kian de los Santos, wala pong failed na justice system sa ating bansa. May nakasuhan May nahatulan 40 years. Yung mga pulis na pumatay kay Kian de los Santos. So, hindi po totoo ang binabanggit ni Secretary Boying Rimulya. O baka naman, Secretary, baka kasi ang magiging isipan, hindi maiiwasan na mga kababayan natin na, baka nagpapalusot lang yan si Secretary Rimulya, na sabihin na nagkaroon po ng kabiguan o failed yung justice system sa Pilipinas sa panahon ng Duterte administration para ma-justify, para yung kanilang action na kung saan ay, di ba, parang tinulungan o siguro sabi natin yung paglapit po ng mga biktima ng EJ case di umano, dumiretso na po sa ICC. At halimbawa, ito mga kababayan, halimbawa sabihin natin, sundan natin ang argumento nito pong si Secretary Boying Rimulya na wala raw pong hustisya at hindi umiiral lang maayos ang sistema ng hudikatu o justice system sa ating bansa sa panahon ni Duterte dahil sa takot daw yung mga piskal, yung mga polis, wala raw blatter. Sige, sabihin natin ganon. Bakit nang umupo ang Marcos Jr. administration noong 2022, July, naupo ka Secretary Rimulya? Ano ginawa niyo? Di ba? Di sana, nag-file kayo ng kaso. Magtatatlong taon na ang Marcos Jr. administration bakit wala akong nangyari? Dapat sa panahon ng pagpasok ng Marcos Jr. administration, dapat nag-file kayo ng kaso. Di ba? At kinasuhan niyo na agad, ito pong si Duterte. Kaso hindi po parang talagang, ang magiging pananaw at pagtingin sa nangyari, talagang zero ang pagkakaso dito sa Pilipinas para doon na itodo, doon sa ICC. Parang ganun Di ba? Kasi kayo na ang nasa poder ng kapangyarihan. Ang dating Pangulo, wala Bumalik sa Davao, nananahimik. Minsan medyo nagsasalita, pero ibig sabihin, wala na kapangyarihan, di ba? At sa katunayan, yung kanyang anak, si VP Sara Duterte, talagang may mga pagkakataon na masasabi na tila o di umano ay parang ginigipit matapos na kumalas po sa Marcos Jr. administration. Pero, eto ang binabanggit ko, ang question, tanong, sana makapagpaliwanag si Secretary Boying Rimulya sa pag-upo niyo po sa DOJ. Kayo na ang nasa poder ng kapangyarihan Bakit hindi niyo kinasuhan ito pong si Duterte ng paglabag sa karapatang pantao, ito pong extrajudicial killings para dito raw siya nililitis. Kasi sabi nga ni Digong ng dating Pangulo na ang sabi niya mga kababayan ay lahat haharapin ko yan. Sige, kasuhan niyo ako rito. Dito sa Pilipinas. Kaya nga, di ba, yung Iglesia ni Cristo, mga kababayan, naglabas na rin po ng statement na sabi, bakit kinakailangan dalhin sa ICC? Ito si dating Pangulong Duterte. Pwede namang kasuhan dito sa Pilipinas dahil sa umiiral naman yung ating mga korte. Sa katunayan, halos araw-araw, tignan nyo, maraming mga kinakasuhan, maraming nahahatulan, umiiral yung ating hustisya. Bakit mo ipapaubaya sa mga dayuhan? So, yun lang mga kababayan. Kaliwanag po, tinalakay po natin ngayong araw na ito na parang mali. Yun lang hindi po tayo sa nagmamagaling at nagmamarunong. Pero parang hindi po tama na sabihin na failed o wala, hindi umiiral at hindi umaandar yung justice system ng Pilipinas sa ilalim po ng Duterte administration dahil may 3 pulis na nahatulan ng 40 taong pagkakabilanggo na sinasabing pumatay dito po sa teenager na si Kian de los Santos. Maliwanag po. Okay. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa lahat po ng ating mga komentaryo, mga pahayag at siyempre tinututukan natin itong issue
dito po kay dating Pangulong Duterte at siyempre yung mga nangyayari po sa issue po ng politika sa ilalim po ng Marcos Jr. administration. So mag-antabay ho kayo no, sa ating mga pagpapatuloy pa na mga komentaryo sa mga may init na issue. Ay maraming salamat po muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.